Minsan nga nakaakyat na ako sa taas, papasok, bumababa ako. Kasi pagpasok ko pa lang ng pinto, wala nang ginawa, kundi mura doon, mura dito. Sinabi mo po sa iyong salita na ang balo hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. So yun po ang nagpapatibay ng loob ko. Yung pag-asa sa Diyos talaga, na alam kong kikilos at kikilos siya. Sama-sama nating pag-usapan yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Love the Word, live the Word! Yung salita na ang balo hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. Huwag mo ipangas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things will be given to you as well. Blessings of health, provision, and abundance. Victory over sin, curse, and death. Let's receive them all in faith as we Love the Word, live the Word! This is a special telecast of the 700 Club Asia because we want you to partner with us in spreading the love of Jesus Christ through your generous giving. Mula kahapon, umabot na sa 1,450,740 ang iyong donasyon. Remember, our target is to raise 20 million pesos this week, kaya keep calling, keep giving. And joining us to co-host for the very first time is the star of our special sa Is 14, Sonja Khalid. Welcome to the show. Thank you so much. Welcome. Thank you for having me. It's a joy and it's a privilege for me to be here with you. And I just want to thank you guys for watching sa Is 14 dahil po number 1 po tayo sa ating time slot ng Monday Thursday dito sa GMA. Yes, congratulations! Ayan, welcome, Sonia. Thank you. Buti may partner akong girl. Okay, ayan. Okay, I'm sure you will enjoy the show tonight. Live tayo ngayon sa tulong ng PLDT. Pwede ring manood ng live sa cbnasia.org/specials. Mapapanood din kami sa TBN, GMA Pinoy TV, Channel of Blessings sa Cebu, at PhilAmTV sa California. On your social media accounts, use the hashtag Love the Word, Live the Word. May tuturing na kanlungan at ligtas na lugar ang ating tahanan. Kaya matinding hinagpis ang nadama ni Rowena nang maglaho ang kanilang bahay dahil sa bagyong Yolanda. Pati sari-sari store nila ay inanod ng baha. Narito ang kanyang kwento. Maginhawa ang buhay ni Rowena kapiling ng 3 anak at asawang si Noel, isang driver ng export company. Maganda ang kita ng kanyang sari-sari store sa Tacloban City. Kaya nang magbabalang lumikas bago dumating ang bagyong Yolanda, inuna niyang iligpit ang mga paninda. Bigla naman pong dumating yung pinakamalakas na alon, naanod na kami. Hinigop kasi ako ng tubig pa ilalim. Pero nung bago ako na lumubog, naiangat ko pa yung 2 kong anak dun sa mga basura. Nakaligtas ang mag-asawa, ngunit nilamon ng bagyong Yolanda ang kanilang bahay, kabuhayan at 3 anak. Napakahirap po na kami lang 2, minuto na aalala namin yung mga anak namin. Pinilit bumangon ng mag-asawa. Makalipas ng 7 buwan, muling nagbuntis si Rowena at nabiyayaan ng anak na babae. Bumuo sila ng bahay, subalit idineklarang danger zone ang tinitirikan nito. Hindi naman sapat ang kanilang kita upang bumili ng lupa't bahay sa ibang lugar. Pag umuulan po ng malakas, tumutubo yung tubig. Nandun talaga yung takot na baka maulit na naman po yung Yolanda. Lalo na po pag sinasabi sa balita na mayroong bagyong darating. Doon parang natatakot na po ako. Ayoko na pong maulit muli nang mawalan pa ako ng isang anak o ang asawa ko po o ako ang mawala. Di nagtagal, nabalitaan ni Rowena ang itinatayong Operation Blessing Community of Hope sa Palanog, Tacloban City. Sa pakikipagtulungan ng Operation Blessing sa base bahay, gumamit ng bamboo cement technology sa pagpapatayog ng mahigit 300 bahay. Nakadesenyo ito upang tumindig laban sa hanging may lakas na 250 kilometers per hour at lindol na 8.0 magnitude. Isa sa unang 19 na bagong bahay ang inilaan para sa pamilya ni Rowena. Nung malaman ko na maganda ang bahay at malayo sa dagat, talagang hindi pa ako nagdalawang isip. Sinunggabang ko na po talaga yun. Dahil nais ko pong mailigtas sa panganib ang aking pamilya.
Sa pag-alala sa ikalawang taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda, tanga ni Rowena ang susi sa permanenteng bahay at pag-asang ligtas ang kinabukasan ng pamilya. Buong puso po akong nagpapasalamat unang-una po sa mga donors, sa Operation Blessing, kasi sila po ang naging daan para mabigyan kami ng isang napakagandang bahay. Papasalamat po ako kay Lord dahil binigyan pa po niya ako ng pangalawang buhay. Dito po sa Community of Hope, magkakaroon kami ng panibagong buhay at isang masayang pamilya, isang masayang community. Ang sobra-sobra po ang pagpapasalamat ko sa kanya. Alam mo, Felicie, I've been to Community of Hope several times, and each time I go, the smiles on the faces of all those na yung tumanggap ng mga bahay. No? Ibang klase talaga yung dignidad nila, they're so encouraged and they're so hardworking. At talagang community na talagang they help each other in that area. Siguro ang isa ring reason kung bakit sila nag-bond is because of what they went through, no? Yes. Kasi hindi ko rin ma-imagine mawalan ng anak, Peter, you know. And it's really, yung pangalan lang ng community is, you know, the community of hope. Yun talaga ang kailangan ng ating mga kababayan na nagdadalamhati. And because of their generous giving, actually hope is being delivered straight into their hearts. Amen. Operation Blessing is dedicated and committed in improving the quality of life of the residents of Community of Hope in Tacloban. A total of 71 houses have been built in that said area, and we built 7 more, so totaling 77 na have been turned over. Ayan, pumupunta rin ang Operation Blessing sa mga mahihirap na lugar sa bansa upang magsagawa ng libreng medical mission. Binibigyan ng libreng gamot at vitamins ang mga kababayan natin sa mga nangangailangan nito. Halos 1 million individuals na ang tumanggap ng kawang-gawang ito ng Operation Blessing. Amen. And tumatanggap naman ng kapital mula sa Operation Blessing ang mga kababayan natin na gusto magnegosyo sa ilalim ng livelihood program nito. Naglalagay din ng mga poso ang Operation Blessing sa mga lugar na nangangailangan ng malinis na tubig. Yes, yes. In Acts chapter 20 verse 35, it says that it is more blessed to give than to receive. Those are the very words that our Lord Jesus Christ had left us. Siguradong matatanggap natin ang pagpapala mula sa Panginoon dahil tayo ay tumugon ayon sa Kanyang salita. And you know, Felicie, you just don't give. But blessings will flow when you give in faith. Importante yun. And out of a cheerful heart, that's even more important. Kasi the Lord looks at your heart. When we give. In fact, when we do anything, He looks at the heart. So let's do that right now by giving to the work of the Lord. Pwede niyong ipadala ang iyong donasyon sa ML Kwarta Padala na may higit 1,500 branches nationwide. Narito kung paano. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Narito ang ating mga bisita upang tanggapin ang inyong mga tawag. CBN Asia Testimony Giver Aubrey Wanta together with her husband, Romeo Wanta. They're here to help us receive your donations, so call now. Nais ng Diyos na tayo ay maging masipag sa ating mga trabaho. Ito ang katangian na meron si Evelyn. Ganun pa man, lagi siyang nakakatanggap ng masakit na salita sa kanyang amo. Paano kaya tatagal si Evelyn sa kanyang trabaho? Narito ang kanyang kwento. May mga bagay sa mundo na titiisin mo bilang ina para sa kinabukasan ng iyong anak. May mga pangungutyang palilipasin mo kung paminsan-minsan lamang.
Ngunit kung paulit-ulit ka nang inaalimuran ng iyong amo, ano ba ang iyong magagawa? Yan ang pinagdaraanan ni Evelyn araw-araw sa di maipaliwanag na paninira at paninisi ng kanyang among babae. Matiis ko ang sinabi niya, pero yung pagtalikod ko, yung niluto ko lagyan niya ng mantika para magkasakit yung amo kong lalaki. Yun ang hindi ko kaya. Gagawa talaga siya paraan na masira ako sa amo ko. Yung babae lang naman yung problema ko. Minsan nga nakaakyat na ako sa taas. Papasok, bumababa ako. Kasi pagpasok ko pa lang ng pinto, wala nang ginawa kundi mura doon, mura dito. Ang magkaroon ng sariling tahanan ang rason kung bakit tinitiis ni Evelyn ang bawat sigaw ng amo. Umaasa siyang balang araw makaipon siya ng kahit panghulog sa sariling tahanan. Gusto ko magkasariling bahay, pero mahirap kasi isipin na magkaroon ka ng bahay na ganun lang ang trabaho. Pero pinapanalangin ko naman na magkaroon. Sa puntong gusto na niyang sumuko sa laban ng buhay, ngunit sa gitna ng kalungkutan, isang tinig ang narinig, nakita at ito ang ginamit ng Diyos. Nanonood ako ng 700 Club. Mayroong na-inspired ako kasi may bata doon nagbigay. Tapos yung babae na nakasirado na yung restaurant niya kasi wala na silang pera. Tapos yung huling-huling binibinta niya, binigay niya sa 700 Club. Tapos bigla daw may nag-offer sa kanya ng pera, ganyan-ganyan. Kasi totoo yung ganun, magbigay nga ako. Naudyok ang damdamin ni Evelyn na magbigay kahit pa siya ay nangangailangan. Natutunan niyang ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos, kung kaya't dapat lamang siyang pasalamatan. Mahinayang ka, pero sinasabi ko, Lord, alam ko naman na para talaga sa iyo to. Alisin mo yung mga paghinayang ko kahit wala na akong matira, para talaga sa iyo. Ngunit sa kabila ng natagpuang pananampalataya, nagpatuloy pa rin ang pang-aapi. Kumapit lamang sa Diyos si Evelyn. Ang ginawa ko, nagdala ko ng Bible doon. Araw-araw ko nagbabasa doon sa kusina. Pag break time, nanalangin ako na sana makatagpo ako ng amo na mabait at saka isa lang. At dito naman gumalaw ang kamay ng Diyos. Biglang nagsabi sa akin, hello, gusto mo bang magtrabaho sa akin? Nakatingin siya sa akin, tapos bigla lang siya nagsabi, gusto mo magtrabaho sa akin? Ito na siguro yung bibigay ni Lord sa akin. Hindi lamang natapos ang pagpapala sa panibagong trabaho, pati na rin ang pangarap ni Evelyn na tahanan. Nagkaroon ng katugunan, ito ay nang matanong si Evelyn ng bagong amo. Kinabukasan na niya, gusto mo ba ng bahay? Sabi ko, ikaw po man po gusto niyo po akong bigyan. Salamat. Kasi gusto niya dito sa Manila. Sabi ko, ay ayaw ko dito mo 1 million. Sabi nga, okay lang kahit 1 million. Hindi pa yun siya nakontento kasi maliit. Gusto niya malaki. Tunong-tuwa ako kasi naisip ko, ay kahit anong oras pupunta yung pamilya ko dito, wala nang magalit. Sa naranasang mga katugunan, di makalilimutan ni Evelyn pasalamatan ang naging dahilan ng lahat ng naranasang pagpapala. Sa 700 Club, sila ang nag-umpisa sa buhay ko na magtiwala kay Lord. At saka nagbago ng buhay ko. Lord, salamat sa lahat-lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ko nakakamtan to lahat ngayon. Kaya kahit araw-araw, oras-oras ako magpasalamat sa iyo. Hindi talaga ako magsasawa sa iyo. Grabe, ganun-ganun lang. May bahay na siya. Ang galing ni Lord. Amazing. Yun na yung nagsimula lahat dun sa pagbibigay eh. Yes. Diba? So, ibig sabihin, iba talaga ang prinsipyo ni Lord. And it didn't matter kung magkano yung binigay niya. Yung posisyon ng heart niya talaga yung nag-matter kay God. At alam mo, parang it came from a most unlikely situation. Nakasalubong lang niya sa elevator. Yung pala magbibigay ng bahay sa kanya. Nagkataon lang. Yun na yun. Well, bahay na siya. Talagang sabi nga, mag-expect tayo kay God. Amen. Pag may ginawa tayo, mag-expect tayo dahil tutugunin niya yung ating expectations on Diyan. Kapayapaan ang laging hatid ng salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay panatag anumang suliranin ang sasalubong sa atin. Kaya't ugaliin natin na basahin ang Biblia sapagkat dito tayo nakakakuha ng lakas na mula sa banal na Espiritu.
Mababasa natin sa Bible ang mga promises ni Lord sa mga mapagbigay. Pero dapat ang giving natin kay God ay out of obedience and love for Him at hindi yung napipilitan lang. Because this is the kind of generosity that pleases the Lord. Yan ang ginawa ni Kirsty ng Kidapawan, South Cotabato. Makakausap natin siya ngayon upang ikwento sa atin ang pagpapalang natanggap niya mula sa Panginoon. Hello, Kirsty! Hi, Kirsty! Hello po! Good evening! Wow, buti gising ka pa, Kirsty, ah. Yes po! For God's glory. So, pwede bang i-share mo sa amin ang itong pagpapala na ibinigay sa'yo ng Lord, kung paano ito nangyari? Sige po. Nagbigay ako sa 700 watt isa last March. Nung panahon po yun, last 500 pesos na po siya at kailangan namin ni husband ng pan-ticket ng airplane. So, binigay po ni Lord sa akin ang gift na word sa Luke chapter 6, verse 38, nang sinasabi po nito, I give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, kinabukasan po nito, hindi pa po nito sa huran, check ko po doon sa aking ATM card. Ang 19,000 plus na di ko po inaasahan. Wow. Kaya po, praise the Lord. To God be all the glory. Talagang napakabuti po ng Panginoon. So, Sonja, nag-deposito si Lord sa kanyang ATM. Nang ganun-ganun. From 500 pesos, 19,000. Yes. Thank you so much, Kirsty. Sa iyong testimony, nakaka-encourage yan. Thank you so much. You know what? You too can experience God's overflowing provision by giving according to the leading of the Holy Spirit in your heart. It brings us such overwhelming joy when we give to God's work. So donate now and call the numbers on your screen and be a blessing to others. Pwede nyo rin ito ipadala sa pamamagitan ng RD Pawn Shop. Gawin lang ang hakbang na ito. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede ring mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. These 18 beautifully designed note cards will be a great source of encouragement and inspiration to be shared with your family and friends. Love the Word, Share the Word mini note cards. Yours for your gift of 500 pesos. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. To those who will fulfill their pledges early, you will receive either of these two gifts: limited edition Jerusalem frame or the Money Changers audio CD featuring 6 known financial experts sharing their tips on how to be financially free. So donate now. Wag na! Bawal dito ang tukin! At saka bawal dito ang pangit! 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 Inaantok! Lahat ng tao, parang ganun na lang yung lagi nilang sinasabi. Dinamdam ng gusto ni Guy ang mga panlalait na ito sa murang edad. Hanggang sa tuluyan na niyang niyakap ang mga salitang ito. Umarap po ako sa salamin, tapos sabi ko, ganun pala ako, kapangit. Kaya nung time na yun, hindi na ako talaga lumalabas sa bahay. Lalong nagpabigat sa kanyang damdamin ang mapagbintangan ng isang bagay na di niya ginawa. Naging mitsa ito upang magbago ang trato sa kanya ng ina. Yung lola ko po, kinuha niya po yung pera ng nanay ko. Nung naghanap na yung nanay ko, ako na po yung pinagbintangan ng lola ko. Walang kakampi, walang pagtanggap, walang pagmamahal. Kaya naisip ni Guy na wakasan na lamang ang buhay. Yung lolo ko, tinabig niya yung lason na iinumin ko. Upang patunayan na kaya niyang mabuhay na hindi umaasa sa pamilya, nagtrabaho si Guy. Habang nagsusumikap, isang trahedya ang gumulat sa kanya. Mamamalengke po sana ako noon. May nag-overtake na isang sasakyan at nahagip po ako noon. Tapos, karoon po ng truck yung tuhod ko. Nag-1 taon po siya.
na nararamdaman ko po talaga yung sakit. Kaya pag lumalabas po ako, konting lakad lang, humihinto talaga ako para maibsan yung sakit. Magkagayon man, natanaw niya ang ningas ng pag-asa nang mapanood ang isang programa sa telebisyon. Napunta po ako sa 700 Club. Alam ng Diyos lahat na pinagdaanan ko. Kaya sabi ko, isusuko ko ang buong buhay ko sa'yo. Naramdaman ko po na nawala yung bigat na dinadala ko. Sa sumunod na gabi ng kanyang panunood, hindi lamang bigat sa puso ang naglaho kay Guy matapos mapanood ang kwento ng kagalingan ng isang dating may malubhang sakit. Just touching your left leg right now and he's causing you to walk normally. Nung gabing yun, naniwala po ako na pinagaling na po ako ni Jesus Christ. Kinabukasan po, maglalakad na naman po ako ng malayo. Hindi ko na siya na ramdaman yung sakit na dati kong iniindat. Bukod sa kagalingan, naghilom ang sugat ng nakaraan sa pagitan niya at ng ina. Higit sa lahat, natagpuan ni Guy ang kagandahan niya ayon sa tingin ng Panginoong Hesus sa kanya. Ang tingin ng Diyos sa tao, pantay-pantay. Ayun. Alam mo, Peter, habang nanonood ako sa buhay ni Guy, yung discouragement at desperation niya, it comes by hearing and hearing criticism and insults, di ba? Pero, nung napanood niya yung 700 Club, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen. And what God believes about her. Yes, diba? So yun talaga, nabago yung tingin niya sa sarili And when niya. you hear and hear the Word of God, so you love the Word, then you live the Word. Yes. Ganun talaga si Lord. If you're watching right now and you're in a situation and you don't know what to do, and perhaps you can also relate to Guy's story, bring that to the Lord. It all begins by having a relationship with Jesus Christ. He is a real person who wants to be intimately acquainted with you. Pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Let's pray together. Just say, Heavenly Father, Lord, I'm just so full of hurts right now, and I don't know what to do. But Lord, I saw what you did in the life of Guy. And I too want that same joy, that happiness, that hope. So right now, Lord, I come to you and I confess all of my sins. And I ask you to please forgive me. Lord, cleanse me of all my unrighteous deeds. And right this moment, Lord, I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be all, Lord God, that I need you to be in my life, so that I can live this life pleasing you, so that I can live this life victoriously. Heavenly Father, thank you for loving me so much. Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. When people talk about how the Lord has saved and changed them, the plan of the enemy is being exposed and demolished, Felici, through their testimonies. And the 700 Club Asia remains committed in bringing these stories over the airwaves. By God's grace, we've been doing it for more than 20 years. Maraming buhay na ang nabago ng Panginoong Hesus dahil sa ating programa. Libo-libo na rin ang nakaranas ng kagalingan at himala habang sila ay sumasabay sa ating panalangin. Ang mga patutuong ating natatanggap ay patunay na buhay ang Diyos. Amen. We also see the incredible love and grace of God through the stories that are featured in our made-for-TV movies, Tanikala. Most of the stories here are based on true-to-life events. Almost 20 million viewers tune in to the TV special every Holy Week on GMA.
marami na din ang followers ng The 700 Club Asia sa Facebook fan page nito. At kung di pa tayo friends, i-like nyo na din kami. Pwede nyo naman mapanood muli ang mga episodes at kwento sa internet. Pumunta lang sa cbnasia.org/media center. And let's continue to spread the good news of Jesus Christ all over the world by giving to CBN Asia. Part of your donations will be used to broadcast the 700 Club Asia, not just over the airwaves, but in various media platforms. Kaya continue to give, and we'll be here all night to take all your donations. We do this po so that people will find hope in the gospel of Jesus Christ because the power is in the gospel. Call now and give. The numbers are on your screen. As token of our gratitude, you will receive these gifts. For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. These are the gifts that you will receive when you donate. For your gift of 500 pesos, you will receive 18 mini note cards. And for your gift of 1,000 pesos, you will receive 30 note cards. For your gift of 5,000 pesos, you will receive a Love the Word, Live the Word shirt. And for your gift of 10,000 pesos, you will receive a laser engraved wooden wall decor. And if you give your pledges early, you will receive these early bird gifts: the Jerusalem frame or this Money Changers audio CD. Call now and give. Narito po si Aubrey Wanta upang basahin ang pangalan ng mga nag-donate. Si Miss Aubrey po yung ginampanan ko sa 614. Good evening po, Miss Aubrey. Good evening, Miss Sonja. Okay. Miss Aubrey, ano po yung nagtulak sa inyo or nag-convince sa inyo para ilahad po yung inyong kwento? There is life after darkness. Na tsaka meron siyang slowly He will change us. Na yung mga tao, lalo na yung mga tao na sobrang malalim yung pinagdaanan, kaya yun baguhin ng Lord. Amen. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, yung kwento po ni Miss Aubrey, iisa lang yan sa marami pang stories of hope that we're able to tell because of your donations. Kaya Miss Aubrey, why don't we read na po yung ating mga pledges? From Aneli, 500 from La Union. Corazon, 1,000 from Caloocan City. Arlene, 1,000 from Quezon City. Brian, 500 from Caloocan. Aiza, 1,000 from Nueva Ecija. Rosalie, 500 from Caloocan City. Okay, maraming salamat po. At kung ikaw ay nasa ibang bansa, pwedeng mag-donate gamit ang credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Sundin lamang instructions sa aming website, cbnasia.org/specials. At pwede din sa iRemit at narito po kung papaano. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Nagagawa pa ring ngumiti ng 6 na taong gulang na si Mary Joy kahit kamote lang ang makakain nila ng kanyang nanay na si Mirna. Dati may sakahan sina Mirna mula nang makulong ang kanyang asawa at bawiin sa kanila ang lupa. Nawala na siya ng kabuhayan. Nagkasakit pa siya. Pinakamakori ko ang ginagian. Pinakamahirap noong nagkasakit ako kasi hindi na ako makapagtrabaho. Hindi ako nakakainom ng gamot. Mas pinipili ko kasing bumili ng pagkain para sa anak ko. Madali rin siyang kapitan ng sakit kasi wala naman bitamina. Gusto ko tulungan si Mama magtanim, pero kung may sakit ako, nasa bahay lang ako. Nang manalasa ang bagyong Ruby sa Western Samar, lumikas sina Mary Joy at mga kamag-anak sa bahay ng kanyang lolo't lola. Malakas ang hangin at giniginaw ako.
Kapag pumikit ka, mararamdaman mo parang umaandar ang bahay. Sa lakas ng bagyo, nagiba ang bahay ni na Mary Joy. Tuluyan na silang nakitira sa bahay ng lolo't lola. Siyempre, nalungkot ako kasi wala na kaming bahay. Mahirap kapag nandito kaming lahat. Masikip kami. Na-wash out lahat ng tanim. Naisip ko, siguro wala na kaming pag-asa. Wala naman ibang malalapitan. Pinagdasal ko na lang. Naging sagot ng Diyos sa panalangin ni Myrna ang Bless a Child program ng Operation Blessing. Una, nagsimula ng feeding program para kay Mary Joy at iba pang batang malnourished sa kanilang barangay. Araw-araw, kumakain sila ng masustansyang pananghalian. Masarap ang aking kinain na manok at gulay. Masaya ako dahil nakakakain na siya ng masustansya. Yung hindi niya nakakain sa bahay, nakakain niya dito. Malakas na siya. Hindi na siya masakitin. Gumanda na ang pangangatawan niya. Binigyan din ng Operation Blessing ng mga kagamitang pang-eskwela si Mary Joy. Natuwa ako nang makita ko ang gamit na binigay sa akin. Para tulungan si Myrna magkaroon ng hanap buhay, tinuruan siya ng Operation Blessing ng vermicasting o paggawa ng organic fertilizer. Nagsimula din ng kooperatiba sa komunidad para lumakas ang produksyon at bentahan ng natural na abono. At sa tulong ng Operation Blessing, nakapagpatayo rin ng bagong bahay para kay Myrna at Mary Joy. Maganda na ang bagong bahay namin. Nakakatulog na ako. Malamig kasi maluwang. Itong bahay, malaking pag-asa para sa aking pamilya, para sa aking anak. Maraming salamat dumating ang Operation Blessing dito sa aming barangay para tulungan ang mga bata. Tunay ang Diyos na may habag. Malaking pasasalamat ko sa ibinigay niyang pangalawang pagkakataon para maging masaya ang aking anak. Maraming salamat sa CBN. Alam mo, bagay na bagay yung pangalan ni Mary Joy kasi siya ay full of joy. Yes. And you see the approach of Operation Blessing is not just to address the specific needs yung pangkalusugan nila, but holistic, pati yung pangkabuhayan. Para hindi lang ma-address yung, para makatulong na hindi lang pang ngayon, pero pang habang buhay, yung tulong. Yan. And when you do that, Sonja, their dignity is given back to them so they're able to earn on their own. Yes, thank you so much. Maliban po kay Mary Joy, mahigit 3,000 na ang mga bata rin na nakinabang sa Bless a Child program na ito ng Operation Blessing. Sa ilalim ng programa, libreng pinapakain ng masustansyang pagkain ang mga bata. Binibigyan din sila ng vitamins upang manatili silang malakas at masigla. Tumatanggap din sila ng libreng edukasyon. Ang ilan mga kabataan na nais mag-aral muli, binibigyan din sila ng mga libreng gamit sa eskwelahan tulad ng notebook, bags, panulat, uniforme at sapatos. Mayroon namang nakalaan na libreng vocational course para sa mga out-of-school youth na sa ilalim ng Mobile Out-of-School Training o MOST. Tinuturuan sila ng iba't ibang skills sa practical electricity, aircon repair, cosmetology, reflexology at marami pang iba. Kasamang ibinibigay sa kanilang graduation ang mga libreng startup kits na magagamit nila sa kanilang bagong hanap buhay. Tama. And dahil sa inyong kabutihang loob, matutulungan natin ang ating kapwa na gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay. And you know, we can do this, Sonja, when we bond together and when we give together. That's right. We are able to change the lives of these people. Amen. And see what the Lord is doing through your giving. Kaya call now and give now. The numbers are being flashed on your screen. And as a token of our gratitude, you will receive these exclusive gifts. These 30 beautifully designed note cards will allow you to express your encouragement and love in a creative way. Love the Word, Share the Word note cards. Yours for your gift of 1,000 pesos. Looking for encouragement? This limited edition laser engraved wooden wall decor is just what you're looking for. Put this on your desk or on your wall as a reminder of God's power and faithfulness. This will be yours for your gift of 10,000 pesos.
To those who will fulfill their pledges early, you will receive either of these two gifts: limited edition Jerusalem frame or the Money Changers audio CD featuring 6 known financial experts sharing their tips on how to be financially free. So donate now. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Kasabay ng pagpanaw ng kanyang mister ang unti-unting pagkawala ng transport business ni Merly. Dulot ng kanyang pagdadalamhati ay ang pag-aalala para sa kanyang pamilya. Dahil hindi na rin nakakabayad sa hinuhulugang bahay, nangamba si Merly na kukunin na ito ng bangko. Mahigit 300,000 piso ang kailangan niyang bayaran. Pagtitiwala sa Panginoon ang tanging nakita niyang solusyon. Sinabi mo po sa iyong salita na ang balo hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. So yun po ang nagpapatibay ng loob ko. Yung pag-asa sa Diyos talaga. Na alam kong kikilos at kikilos siya. Tumugon ang Diyos kay Merly. Sa tulong ng kanyang anak na nasa ibang bansa, nakalikom ito ng pera. Lahat ng bayarin ni Merly ay natugunan. Nakapagsimula rin si Merly ng munting hanap buhay na backyard organic chicken. At mula sa kanyang kinikita, nagsimulang mag-donate si Merly sa gawain ng The 700 Club Asia, gaya ng ginagawang pagdodonate ng kanyang anak. Nagpapasalamat po ako sa 700 Club Asia kasi na yung finances na binibigay sa amin ng Panginoon, pwede namin ipagkatiwala sa kanila para maabot o makapag-abot pa ng marami pang kaluluwa. Tuloy-tuloy ang paglago ng kanyang kabuhayan. Parami ng parami ang manok na kanyang inaalagaan. Bukod sa pagpapalang pinansyal, maayos ang katayuan ng kanyang mga anak at nakakatulong pa siya sa mga pamilya nito. Talagang great provider po ang Panginoon. Kahit po ako balo, hindi niya kami pinabayaan. Pinaranas niya po sa amin na kumain kami ng 3 beses maghapon. Na hindi po kami nangihingi kung kani-kanino. God is my everything. Amen. Alam mo, Alex, it takes Merly, who is a child of God, to know the importance of knowing the Word of God. Kasi in her time of need, she claimed the promises of God for her life. At saka talagang yung pagtitiwala, lalo na sa pangako ng Panginoon, kailangan lang talaga asahan natin ang Panginoon. Maniwala tayo na lahat ng pinangako niya. Because there are 7,000 promises in the Bible. Kahit ilan lang ang panghawakan po ninyo, baka titiyak kayo na ang Panginoon ay tutugon sa inyo. At hanggang sa mga panahong ito, He is the God of miracles. Amen. Mga kapatid, anuman po ang inyong karamdaman, ang sabi po ng salita ng Diyos, yan, hindi lang pagagalingin ni God, pinagaling na kayo kung pangahawakan ninyo ang finished work of the Lord on the cross. Ang sabi, by His stripes, you are healed. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, marami po salamat sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Na siya po, Panginoon, ay nabuhay, ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay upang ipakita niya, Panginoon, ang kanyang pagkadiyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga na ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na nagpapagaling mula noon, ngayon, hanggang sa kinabukasan. Panginoon, sa mga sandaling ito, lumalapit po kami sa inyo, Lord God. Humihingi po kami sa inyo ng iyong awa. At higit sa lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga pangako, ng sinasabi mo, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan, hindi po kayo sinungaling at lahat ng inyong sinabi ay tutuparin ninyo sapagkat kayo ay Diyos at kayo ay hindi tao at ang lahat ng bagay ay magagawa ninyo at walang imposible sa inyo. Maging sa mga sandaling ito, marami pong mga nananalangin at tinitingnan ng Panginoon ang inyong mga puso. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang mata ng Diyos ay umihikot sa mundo at tinitingnan ang mga taong nagtatapat sa Kanya at dinidinig ang kanilang mga panalangin. Marami po ngayong merong malubhang
karamdaman. Ang iba ay may mga taning na binigyan ng doktor. Let your faith arise and the healing of God is upon you even right now. The Lord is healing somebody who is a heart patient at siya po ay nakatakda ng sumailalim sa operasyon. But the Lord is giving you a miracle healing, kapatid. Receive your healing from the Lord. Merong isang tao na meron siyang problema sa kanyang kidney. The Lord is healing you right now. Receive your miracle healing from the Lord. Meron ding isang babae, senior citizen, na kailangan niyang operasyon sa kanyang cataract. Pinapaliwanag na ng Panginoon, nililiwanagan ang iyong mata. You won't need an operation. Receive your miracle healing from the Lord. At merong isang senior citizen din na lalaki na siya ay nahihirapan lumakad. And then, siya ngayon ay palalakarin ng Panginoon. Wala na yung mga tungkod. You are now healed in the name of Jesus. Receive your healing from the Lord. Yes, Alex, I saw that one that's being healed of a kidney ailment. The Lord is really restarting the full function of your kidneys. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. There's also someone, you are so bothered and so depressed because you lost your job over a month ago. And the Lord is saying to you, before this week ends, you will receive a notice of another job. Have faith in the Lord who hears your cry. Receive that in Jesus' name. And also the Lord wants to restore relationships tonight. There is a mother with a strained relationship with your daughter. In fact, your daughter left the house 3 days ago and you're so concerned about her. Although alam nyo kung nasaan siya ngayon, the Lord is just speaking to your heart right now to love on your daughter. He's pouring the grace into you to just be able to minister to your daughter. And the Lord is going to do a work inside of her. Just love on her. Receive that in faith in Jesus' name. Meron din isang couple na you had such a huge fight last week because of money, and you threatened your husband. You said you're going to walk out on him. The Lord has made you one. He's the God that put that unique love in your hearts for one another. So even now, receive healing from the Lord Jesus Christ. He is restoring your marriage even now. He brought you and made you one flesh. So believe and start walking and start trusting in the plans and purposes of the Lord for your life. Receive that in Jesus' name. Someone with diabetes, the Lord is removing diabetes from your body permanently. Receive that healing now in Jesus' name. Felici? Yes, there's someone who has a ringing on the left ear. The Lord is healing that completely right now. Receive it in the name of Jesus. Meron ding may dengue. The Lord is healing that. The dengue patient, the Lord is healing. The Lord is healing you right now. Receive it in Jesus' name. There is also someone who is caught in the vice of gambling. The Lord is giving you freedom to turn away from that. The Lord is giving you the strength to say no to that and to be free of that. He will take care of you. He will provide for all your needs. The Lord wants you to believe that now in the name of Jesus. There is also someone who has cancer in the pancreas. The Lord is healing. Receive your healing right now. Nothing is too difficult for the Lord. Nothing is too hard for Him. Receive your healing right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There are several people right now. Sila ay nakasakay sa eroplano. At it seems na yung eroplano merong problema. At tumatawag sila sa Panginoon. Sabi, Lord, iligtas mo kami. Maglilingkod kami sa iyo. Lord, in the name of Jesus, I pray, oh God, that you would send your angels, Lord God, to hold that plane. And I declare, Lord God, that your divine intervention be upon that plane. Hawakan niyo po sila, Panginoon, na sila po'y makalapag ng maayos. You have a plan for those people, and you are hearing them, Lord God. Let your miracle healing power be upon them. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Right now, I declare, Lord God, that they are safe
In Jesus' name, amen. Yes, there is someone. The Lord is healing you. We want to thank the Lord for your healing. You have cancer in your stomach, and the Lord is healing that right now. Receive it in the name of Jesus. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Sa ating pagdarasal at pagsunod sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng tamang direksyon sa buhay. Kaya naman laging handa ang mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center upang tuluyan na tayong lumakas sa ating pananampalataya. Sa tuwing tumatawag sa prayer center ang ating mga kababayan, dulot nito ay kapanatagan at kapayapaan. Napapalitan ng pag-asa ang kanilang pagkabalisa dahil sa payo at panalangin mula sa mga prayer counselors. Nananatiling bukas ang ating operasyon ng 24/7 Prayer Center kahit na po holiday. Meron po namang nakalaang toll-free hotline para sa lahat na nakatira sa labas ng Metro Manila. Makakausap nyo kami sa telepono sa dako ng bansa, saan man kayo naroon. Itinataas din sa panalangin ang mga ipinapadalang prayer request sa pamamagitan ng Facebook, email at text. Natutuwa kami sa tuwing natatanggap namin ang inyong mga ulat ng pagbabago, kagalingan at himala. Patunay lamang po ito na buhay ang Diyos. Ang inyong mga donasyon ay ginagamit upang magpatuloy ang serbisyong ito ng 24/7 Prayer Center. Tulungan po natin ang ating mga kababayan na magkaroon ng direksyon sa buhay sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Kaya tawag na at mag-donate. Pwede niyong gamitin ang inyong credit card sa pag-donate. It's fast, easy, safe, and convenient. For details, just go to cbnasia.org/specials. Patuloy lamang po kayong tumawag at magbigay at so far, salamat po. Kina Lloyden ng Cavite, nagbigay 1,000 pesos monthly. Kay Anonymous, 1,000 one-time gift. June, 500 pesos one-time gift. Si Vanessa ng Makati, 10,000 pesos one-time gift. Si Christina ng Tondo, 500 pesos. At sa pamagitan ng credit card, si Katrina ng Cavite, 1,000 pesos one-time gift. Madala si Anonymous. Inahanap. Narito ang matatanggap ninyong regalo bilang pasasalamat sa inyong patuloy na kabutihan. For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Pag ikaw ay marunong na humawak na iyong pera, ang susunod na dapat natin gawin sa perang na itatabi mo ay umalis tayo sa pagkakautang. Maraming taong nababagabag sa kanilang mga suliranin tungkol sa pera and tungkol sa utang. Ang utang ay parang tumatakbo ka sa isang marathon na may bitbit ka na bag na puno ng bato. So dapat matuto tayo mga Pilipino na makaalis tayo sa pagkakautang. Ang unang-una natin gawin dapat ay huminto na sa pagkakautang. Maraming tao ay tuloy-tuloy pa rin umuutang. Nakabayad nga pero umuutang naman. So dapat hindi na tayo kumuha ng panibagong utang. Pangalawa, dapat bayaran din natin ang ating mga lumang utang. Yan ang mga isang problema natin. Kaya nga dapat matuto tayo mag-ipon, matuto tayo gumastos, dahil yung naiipon nating pera sa ating kinikita ay pwede natin gamitin sa pagbabayad sa utang. Ang tip ko sa pagbabayad ng utang, yung tinatawag na snowball effect. Paano ba nangyayari ito? Ang ginagawa dito ay yung uunahin mo muna bayaran yung maliliit mong utang. Dahil maliit siya, madali siya mabayaran. Namomotivate ka na magbayad sa pangalawang mong utang na mas malaki. So, dahan-dahan yan, nakakalabas ka sa pagkakautang. Nagbabago ang buhay mo, nagbabago pananaw mo, at ang Panginoon, tinutulungan ka rin para makabayad sa iyong pagkakautang. Magugulat ka na lang, yung mga amount na akala mo hindi mo kaya bayaran, mababayaran mo na rin dahil ikaw ay isang responsableng tao at ikaw ay may paninindigan na makaalis sa pagkakautang.
Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Dati ang tawag ko sa sarili ko kuripot. Pero na-realize ko hindi pala. Madamot. Yung right term. Madamot. Hindi kuripot. Kasi ang kuripot, nag-iipon eh. Ako kasi wala naman ako naipon. Bata pa lamang si Sheila ay inggit na ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay hindi na ibibigay sa kanila ng ama ang wastong atensyon at pagmamahal. My father was a politician. Nakita ko yung super close niya sa mga constituents. I cannot understand my dad at the time that he was helping a lot of people. Na parang, ba't parang sa amin, dapat amin yung help na yan eh. Kasi hindi siya corrupt talaga. Kaya naman sa paglaki nilang magkakapatid, namana ng kanyang nakababatang kapatid ang pagiging matulungin. Nagtayo siya ng youth volunteer organization for Marinduque youth. Tapos tumutulong siya kung may calamity or yung mga out of school youth, tinutulungan niya. Tapos hindi ko mag-gets bakit tinutulungan na wala kang na rin perang natitira sa sarili mo. So sabi niya sa akin, it's called paying it forward. Ang daming tumutulong din sa akin na tao. Hindi ko binabalik dun sa mga taong yon, pero tinutulong ko sa iba. Tapos tinuturuan ko yung mga tao na kung ano yung binigay kong tulong, huwag nilang ibalik sa akin, itulong din nila sa iba. And that's what you call paying it forward. And then suddenly, 2013, he died. He had a heart attack. A week after that, libing ng kapatid ko, namatay naman yung nanay ko. And that was the turning point of my life. Nagkaroon ako ng depression. Nagkaroon ako ng very severe anxiety disorder. Kasi feeling ko nabaliw talaga ako. Wala akong magawa sa... Hindi ako makonsentrate sa normal life ko because of that. Until a neighbor, yung lumapit siya, so what's your problem? Ganyan. Nakita niya kasi very yung mukha ko, very parang depressed. Umiiyak ako, and then she told me, let's pray. There was something that suddenly parang biglang na-lift nung nag-pray kami, and then I just cried. Until sabi niya sa akin, would you like to have a Bible study? Sa unti-unting pagbabago ni Sheila, isang programa ang nakatulong sa kanyang paglakad sa pananampalataya. Nakita ko yung 700 Club. Tapos nakikinig ako, tapos nag-pray, tapos parang may healing, sila. Sumabay ako doon sa healing. And then parang, oh my God, ang ganda ng message. Sa tuloy-tuloy na panonood ng The 700 Club Asia, nahikayat siyang ipagpatuloy ang adhikain ng kapatid. Mag-donate kaya tayo dyan. Sabi, paano? Nakita ko yung M. Louvillier. So, nagpapadala ako ng 500. Pag maraming pera, di 1,000, 2,000. 700 Club kasi malaki kayo eh. So, mas marami ang nararating. Mas marami yung napupuntahan ng donation. Maraming tao gustong tumulong. Pero hindi alam kung saan magbibigay kasi feeling nila corrupt lahat. Yung ganyan. But when you say 700 Club, icon. Kumbaga sa matagal na kayo. May pundasyon na kayo eh. So kaya parang feeling mo pag nagbigay ka dyan, you can be assured that it will go at makakatulong sa maraming tao, yung talagang hindi mababaliwala yung pinaghirapan mo. Sa donasyong ibinigay ni Sheila, higit na pagpapala naman ang kanyang natamo. Kasi in the past, may dumarating na pera
Pero laging ano lang, yung halimbawa bukas ko na kailangan. Ngayon bibigay ni Lord. Kaya lang ngayon, mas advance binibigay ni Lord. In the morning, I'm always full of hope. That Lord, thank you for giving me another day. Sa kanyang pastry business, naglulunsad si Sheila ng mga training para sa mga nais matutong mag-bake ng cakes at kung ano-ano pa. Nagsimula lamang sa 4 na beses na training kada buwan. Ngayon ay umaabot na ng 20 workshop kada buwan. Sa harap ng mga pagpapala at oportunidad na kanyang nararanasan, iba yung pagtitiwala sa Diyos ang pinanghahawakan ni Sheila. Wow! Mukhang ginugutom na tayo. Gusto natin tikman yung cake. Na. No. Pero grabe, Miss Felici, na-encourage ako dun sa kwento ni Miss Sheila. Kasi when you obey God, talagang it unlocks parang yung VIP seats to His faithfulness. And then, ang nakaka-bless pa doon, she was able to see yung that CBN Asia is like what Pastor Peter said, is good soil. Yes, na talagang when you give to CBN Asia, you know that makakarating sa mga taong dapat matulungan. Oo. And also naman what I learned about this is that the Lord talaga, He's the only one who can turn a stingy hand into a giving hand. That's right. Talagang He's the one who transforms our lives. And also, He is near to those who are discouraged. Diba? When she was depressed, it was the Lord who led someone, to pray with her. And talagang makikita mo yung galaw ng Panginoon sa buhay ni Sheila. Na siya talaga yung nag-initiate ng relationship with her. And napagpatuloy yung legacy ng brother, which is paying it forward. That's right. And here in CBN, in the 700 Club, you can also do that. You can pay it forward through the ministries that we have been sharing in this show. Yes. And makakarinig pa tayo ng isa pang kwento kung paano siya bless ni God through her generosity. We will hear it from Joyce of Tuguegarao. Hello, Joyce! Hello, Joyce! Hi, Joyce. Nakatulog na yata. Nakatulog na yata si Joyce of Tuguegarao. Okay, Sir Alex? Well, maraming salamat, Sonja at Felici. Ang masasabi ko lang, patuloy po kayong tumawag at magbigay because God will give you a turnaround blessing. Okay, nagpapasalamat po kami dito sa mga nag-text sa atin, mga nagbigay. Si Maria Catherine of Laguna, 500 pesos monthly. Anonymous, 1,000, one-time gift. Janice, 500 peso, one-time gift. Anonymous, 500 monthly. Vince ng Pasig, 500 peso, one-time gift. Anonymous, 500 pesos, one-time gift. Okay? At nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat ng aming mga supporters at partners. PLDT, M. Luvelier, I Remit, RD Pawn Shop, DSB Catering, Brothers Burger, and Clara Olay. Maraming salamat din po sa aming mga media partners, Adstrat, United Neon, and Nixis. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga celebrity guests. May you receive your own share of blessings from our Lord. Peter? Yes, thank you, Alex. And so far, your giving has reached 1,528,540. We'll be here to take all your calls. Keep calling, keep giving. No matter how many times we are confronted with various trials, we can stand secure because the Lord is on our side. He is our strong tower. In Him, we are safe. And we will never be shaken because our life is grounded on the Word of God. I remember what Proverbs 18:10 says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe." This is the promise of God to us who carry out His word in our lives. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. Proverbs 4:20-22. At sa ating wika, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay kiling sa aking sinasabi. Huwag itong pababayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay,
nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. The Lord will fulfill His promises for us because we love the Word, live the Word! Iniwan lang kami. Mabigat daw pag walang ama. Sabi ko, Mama, huwag mo nang istoryan yan. Parang malulungkot ako. Dahil masakit po sa akin. Talagang gumuho ang mundo ko. Unexpected eh. Hindi ko matanggap yun. Kasi wala akong means para provide ang mga anak ko. Meron ditong isang babae, nagkaroon siya ng skin allergy sa kanyang dalawang kamay. Lord, ako yon. Love the Word, live the Word.